ang paghahari ng Diyos. Sakit ay kanyang ginamot. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nabalitaan ni Jesus na ibinilanggo si Juan. Kaya't bumalik siya sa Galilea. Ngunit hindi na siya sa Nazaret na nirahan, kundi sa Capernaum. Ang bayang ito ay nasa baybayin ng lawa ng Galilea, sa mga hangganan ng Zabulon at Neftali. Sa gayoy, natupad ang sinabi ni Propeta Isaías. Ang lupain ng Zabulon at lupain ng Neftali, daanan sa gawing dagat sa ibayo ng Hordan, Galilea ng mga hentil. Itong bayang nag-apuhap sa gitna ng kadiliman, sa wakas ay nakakita ng maningning niyang ilaw. Liwanag na taglay nito ay siyang ngayoy tumatanglaw sa lahat ng nalugami sa lilim ng kamatayan. Magmula noon ay nangaral na si Jesus. Ang sabi niya, pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit na maghari ang Diyos. Nilibot ni Jesus ang buong Galilea, nagturo sa mga sinagoga at ipinangaral ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang mga tao sa kanilang mga sakit at karamdaman. Siya'y nabantog sa buong Syria, kaya't dinadala sa kanya ang lahat ng may sakit at mga pinahihirapan ng iba't ibang karamdaman, mga inaalihan ng mga demonyo, mga himatayin, mga paralitiko. Silang lahat ay kanyang pinagaling. At sinundan siya ng napakaraming tao buhat sa Galilea, Decapolis, Jerusalem, Judea, at maging sa ibayo ng Hordan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi sa lahat ng nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa lahat ng nasa tahanan na nagsisimba via online, sa lahat ng nasa abroad, isang magandang araw po sa inyong lahat. Kahapon, ipinagdiwang natin ang linggo ng Epipanya. Ano ibig sabihin ng Epipanya? Pagpapakita. Sino nagpakita? Ang ating Panginoong Jesus. Yes, no? Kahapon, pinagdiwang natin ang linggo ng pagpapakita ng ating Panginoon. Kaya naman, ngayong linggo na ito, Lunes hanggang Sabado, tayo ngayon ay nasa linggo ng pagpapakita ng Panginoon. Epiphany Weeks sa Ingles. Linggo kung saan nagpakita ang ating Panginoon. Kaya ang ating mga pagbasa ay tungkol sa pagpapakita ng Panginoon. At itong dahilan kung bakit naging tao ang Diyos. Hindi lang para makita ng tao, kundi para maramdaman ng tao.
Hindi lang para makita, kundi para maramdaman. Kaya nagpakita ang Diyos sa tao para iparamdam niya ang kanyang presensya, iparamdam niya ang kanyang sarili, at nawa maramdaman natin ang Diyos. Hindi kasi lahat ng nakikita ay nararamdaman. Hello? Tama ba yon? Hindi lahat ng nakikita ay nararamdaman. Parang ganyan, no? Nakikita ko kayo pero hindi ko kayo maramdaman, no? Kasi hindi kayo gumagalaw, no? Katitig lang kayo sa akin ganyan. Hindi kayo nagre-respond, di ba? Kaya hindi lahat ng nakikita nararamdaman. Yung anak mo na wala namang ginagawa sa bahay, nararamdaman mo ba? Hello? Yung wala nang ginawa kundi magdudot-dot ng cellphone, di ba? Hindi mo maramdaman sa bahay, no? Hindi man lang kumilos, hindi man lang tumulong maghugas ng pinggan. O yung asawa mo, nararamdaman mo pa ba? Hello? Hindi mo maramdaman, no? Bakit? Hindi man lang magbanat ng buto. O, diba? Tawan-tawa si nanay, no? Ganyan, diba? Hindi lahat ng nakikita, nararamdaman. Kasi, bakit? Walang ginagawa. Pag ang tao walang ginagawa, hindi mo maramdaman. Sinasabi niya, mahal ka niya. Ramdam mo ba? Hindi. Bakit? Walang pagpaparamdam. No? Wala man lang kalambing-lambing. Di ba? Wala man lang pagpapakita ng pagmamahal. Tama ba? So, hindi lahat ng nakikita nararamdaman. Pero, meron naman, hindi mo nakikita, pero nararamdaman. Hindi ako nananakot. No? Hindi multo ang tinutukoy ko dito. No? Yung hindi mo nakikita, pero nararamdaman mo. No, meron namang ganon. Ibig sabihin, hindi mo man makita, pero dahil alam mong may ginagawa, ramdam mo. Parang isang OFW na magulang. No? Hindi mo laging nakikita, pero ramdam mo. Lalo na pag, yun, galing talaga ni Roldan, no? Pag nagpadala na, ramdam mo. No? Kasi alam mo, meron akong magulang na nagtatrabaho. Di ba? Ganun no? Hindi lahat ng nakikita mo, pwedeng nararamdaman mo. Diba? Hindi ibig sabihin hindi mo nakikita, nararamdaman mo. Kaya nga, ganito yung Diyos sa atin. Hindi man natin siya nakikita, pero ramdam natin. Pero higit sa lahat, hindi man magpakita ang Diyos, nagpaparamdam siya sa atin. At yan ang ibig sabihin ng pagpapakita ng Panginoon. Sabi mo, Father, hindi ko naman siya nakikita ng physical Pwedeng ganun. Pero, alam mo, nandyan siya. Kasi binibiyayaan ka niya. Alam mo, hindi siya natutulog kasi tinutulungan ka niya. Ano mas gusto mo? Nakikita mo pero hindi mo ramdam? O ramdam mo kahit hindi mo nakikita? Hello? O yan na naman kayo. Hindi ko kayo maramdaman. Kinakausap Ano mas gusto niyo sa dalawa? No? Nakikita pero hindi nararamdaman o hindi nakikita pero nararamdaman? Di ba? Ganon, no? Ganon na lang tayo, di ba? Totoo, mas gusto ko yung hindi ko man makita pero ramdam ko. Yung asawa mo na malayo sa'yo, hindi mo man makikita pero ramdam mo yung pagmamahal. No? Ramdam mo yung nagme-message, tumatawag. Hindi yung nandyan nga, nakikita mo, pero hindi mo naman maramdaman. No? Walang message. Hindi kayo nag-uusap. At ganito yung narinig natin sa Ebanghelyo. Ganito ang Diyos natin. Si Jesus nangaral sa iba't ibang lugar. Nangaral sa iba't ibang sinagoga. Nagpagaling ng mga may sakit. Nagpalayas ng mga demonyo. Kanya ng Diyos, nagtrabaho. Pinaramdam niya ang kanyang sarili sa kanyang pagtatrabaho.
Kaya nga si Jesus, ramdam natin kasi sa kanyang mga mabubuting gawa. At ito ang imbitasyon sa atin ng ating pagdiriwang. Itong imbitasyon sa atin ngayong linggo ng pagpapakita ng Panginoon. Ito ang imbitasyon sa atin ngayong bagong taon, ang magtrabaho. Sabihin nyo nga, magtrabaho. Yan. Pag walang trabaho, hindi mo maramdaman ang tao. Malinaw? No? Hindi pwedeng tao batugan. Hindi ang pwedeng tao tamad. Kasi ang katamaran ay kasalanan. No? Nasa 7 kasalanan ang katamaran, kasalanan ang katamaran dahil ang pagtatrabaho ay pagbuo ng kaharian ng Diyos. Ang trabaho ay pagbuo ng kaharian ng Diyos. Yung lay minister natin, na itong si Roldan, tama ba ako, di ba? Ronaldo, sorry. Kwento sa akin, sabi niya, Father, nagsara ako 1 linggo. Bakit? Kasi meron daw patay sa kanila. Yung may-ari ng kanyang pwesto, may patay. Kailangan dun magburol sa harap ng tindahan. Sabi ko, okay lang yan. Minsan sa buhay, hindi lahat puro pakabig. Kailangan meron ka ring bigay. Ang tawag dyan, kawang gawa. Hayaan mo. Yun yung trabaho, babalik yan sa'yo. Ganun lang naman sa mundo. Pakita mo yung pagkilos mo na nagpapakilala sa Diyos. Di mo, lay minister ka nga, ang damot mo naman. Pwede ba yon? Ayaw mong paggamit yung pwesto. Gahaman ka naman, nagsisilbi ka sa simbahan, hindi pwede. Talagang may ganun. Minsan sa buhay ng tao, ang trabaho, hindi lahat pakabig. Yung trabaho, merong pabigay din. Dahil yan ang nagpapakita ng kaharian ng Diyos sa mundo. At itong imbitasyon sa atin, magtrabaho na nagpapakilala sa Diyos. Merong iba, ang trabaho, hindi nagpapakilala sa Diyos. Bakit? May pandaraya, may panloloko, may panlalamang, may pananakit. Kahit trabaho yan, hindi makikilala ang Diyos. Kasi kasamaan ang nagagawa sa kapwa. Itong imbitasyon sa atin, ang magtrabaho. Trabahong magpapakilala sa Diyos. Ngayong bagong taon, hinanyayahan tayo, magtrabaho. Gawin mo ang lahat ng makakaya mo dahil yan ang magpapakilala sa iyo. Pero gawin mo ang trabaho ng mabuti dahil yan ang magpapakilala sa Diyos. Amen? Amen.